sabay natin alamin ang totoo. Ang kawan ng kordero sa inyo'y nag-aanyaya. Tula at musika, ihandog sa Diyos na masaya. Pagkat sa piling niya, tayo may pag-asa. Walang hanggang ligaya, Tayo na magsama-sama. The KNC Show, we teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Mapalaga naman ang bumabasa, katwiran ng Ama ay mauunawa. Kaya't buksan ang Biblia, tayo na magsalo-salo. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Ang turo ng ating Ama ang siyang dapat lakaran. Sa KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Buti na lang, medyo maganda yung panahon ngayon, no? Oo, pero i-expect pa rin natin yung maraming darating na bagyo sa mga susunod na araw. Narinig ko yun sa balita. Tama, Kim. Teka, naapektuhan ba kayo itong nagdaang bagyo, kids? Hindi naman po masyado, Kuya Eric. Umulan po ng malakas pero hindi po kami binaha. Sayang nga po, Kuya Eric, may pasok pa rin. Ikaw talaga, Lexer, buti nga, mahina lang ang pag-ulan eh. Pero may ilang lugar siguro na naapektuhan ito, ano? Pero awa ng Diyos, hindi naman ganun kalaki ang damage nito sa ating lahat. Opo, salamat po sa Diyos. Ang hirap po, Kuya Eric, kapag may mga dumarating na kalamidad dito sa Pilipinas tulad ng bagyo dahil minsan hindi naman po natin na-expect na may darating po tulad na lang po ng landslide o lindol. Oo, tama ka, Lian. Kaya dapat nga nating paghandaan ito eh. At kaya mayroong proyekto ang NDRRMC para sa National Disaster Consciousness Month na isinasagawa taon-taon. Tama po, para maging aware kami sa mga kalamidad at sakuna na maaaring dumating. Oo, kaya nga dapat laging tayong handa sa mga ganitong pangyayari. Yan kasi ang tungkulin ng bawat isa sa atin. Kaya nga ang tema para sa taong ito sa National Disaster Consciousness Month ay kahandaan at pagtugon sa sakuna tungkulin ng bawat isa. Yun. Mahalaga ang paghahandang ito dahil bukod sa matutulungan natin ang ating sarili, yung ating pamilya, at yung mga taong nakapaligid sa atin ay pwede rin nating matulungan. Sangayon po kami dyan, Kuya Eric. Tungkulin kasi natin ang paggawa ng mabuti sa lahat, lalo at may pagkakataon tayong ito'y gawin. Basahin nga natin ang nakasulat sa aklat ng Galatia 6 at 10. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. May kalamidad man o wala, basta may pagkakataon tayong gumawa ng mabuti, gawin natin ito. At yan ang ating verse of the day. Kids, para mas madagdagan pa ang ating kaalaman sa National Disaster Consciousness Month, yan ang pag-aaralan natin. Ano-ano kaya ang mga activities na nakapaloob dito? At bakit ba kahandaan at pagtugon sa sakuna tungkulin ng bawat isa ang tema nila? Lahat ng yan ay sa pagbabalik ng
KNC Show! Good afternoon, I'm Sid Kapulni reporting news from around the world. The National Disaster Risk Reduction and Management Council, or NDRRMC, through the Office of Civil Defense, launches this year's observance of the National Disaster Consciousness Month with the theme, Kahandaan at Pagtugon sa Sakuna Tungkulin ng Bawat Isa. Executive Order 137 Series of 1999 declares the month of July of every year as NDCM, which aims to increase the awareness of every Filipino on natural and man-made disasters for a better appreciation of the government's disaster preparedness programs. This year's theme highlights the main intention of this annual observance to make people responsible for surviving the hazards brought about by disasters, and making communities resilient or flexible for disasters is a duty of every Filipino. In line with this, the Office of Civil Defense leads the first Resilience Mobile Photography Contest, which aims to raise awareness among young people on disaster resilience. This contest is open to all Filipino students aged 16 years old and above. All NDRRMC member agencies and OCD regional offices will conduct various activities for this year's NDCM. The official hashtag is #ResiliencePH. Until next time, I'm Sid Kapulni reporting news from around the world. Magandang araw mga bata! Natatandaan niyo pa ba ang mga color pigments na pinag-aralan natin nung nakaraan? Ang pigment ang nagbibigay ng kulay sa mga ginagamit natin ngayon bilang medium na pangkulay. Alam niyo ba kung paano nagkakaroon ng pigments? Yan ang aalamin natin sa araw na ito. Ang pigment ay isang color substance na kailangan para makalikha ng isang medium of color. Karaniwan itong nasa form of powder. Merong 4 sources of pigments. Ang una dyan ay earth colors. Ito ay karaniwang mula sa mga iron ores o yung mga bato o minerals na may kulay. At ginagawa itong powder kaya tinatawag din itong earth colors. Ang mga kulay na nalilikha nito ay hindi gaano matingkad. Mineral colors. Ang mga pigment na ito ay karaniwang mula sa mga metallic elements tulad ng lead, zinc at titanium ay nakakalikha ng kulay puti. Ang asul at violet naman ay maaaring malikha gamit ang mineral na cobalt. Cadmium naman ang pinanggagalingan ng pigments na yellow, orange at red. Green naman ang nalilikha ng mineral na chromium oxide. Ang ganitong uri ng kulay na mula sa metallic elements ay permanent. Sunod naman ay organic colors. Ito ay mula sa mga natural na bagay na makikita natin sa mga paligid tulad ng gulay, prutas at mga hayop. Ang huli ay chemical colors. Ito ang mga color pigments na nalikha sa pamamagitan ng experiment. Yan kids, alam na natin kung paano nagkakaroon ng kulay. Mga kulay na may mahalagang bahagi sa pagpipinta at pagguhit natin. May mga proseso din palang ginagawa para makarating sa atin ang mga pangkulay na kailangan natin. Kaya pahalagahan at mas gandahan pa natin ang ating obra. Marami pa tayong pag-aaralan mga bata para mas lumawak pa ang ating kaalaman sa sining. Kaya muli tayong magkita-kita at samahan niyo ulit ako upang sanayin ang ating kakayahan sa pagguhit dahil tayo mga batang artistic. Magandang araw mga bata!
kasabay na ipinagdiriwang ng National Nutrition Month para matutukan ang kalusugan nating mga bata, ipinagdiriwang din sa buwang ito ang National Disaster Consciousness Month para naman sa kaligtasan nating lahat, lalo na sa ating mga bata. Kaya dumalaw ulit ako sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC para malaman ang mga paghahanda nila. Tara, samahan niyo ulit ako! Magandang araw po, Ate Mina. Magandang araw sa iyo, Bensi. Kailan po ba isineselebrate ang National Disaster Consciousness Month? Alam mo, Bensi, ang National Disaster Consciousness Month ay ito ay dahil sa bisa ng Executive Order 137 mula pa noong 1999. Sineselebrate natin o ino-observe natin ito tuwing buwan ng Hulyo or July. O para sa taon na ito, na 2016, ang tema ng ating National Disaster Consciousness Month ay kahandaan at paghanda sa sakuna tungkulin ng bawat isa. Ano po ba yung mga activities nyo dito? Marami tayong mga activities na naka-line up, lalo na doon sa mga local natin na mga councils at regional councils na pinapangunahan ng OCD regional offices natin. Meron silang ilan dyan ng mga contest, essay writing, poster making. Meron rin iba na magpupunta sa iba't ibang paaralan para mag-distribute ng mga information materials. Bukod doon, meron din sila mga exercises o mga drills, meron mga training, orientation, seminar tungkol sa disaster risk reduction and management. At bukod doon, itong national office natin, meron ni-launch na isang nationwide na contest. Ito yung Resilience Mobile Photography Contest. Unang-una to para sa ating ahensya. Kaya inaanyahan natin ang mga kabataan ages 16 years old and above, currently naka-enroll hanggang college. So yun yung gusto natin makiisa sa kampanya at mga proyekto nating ito. Bakit po ba may ganito kayong project? Alam mo kasi, Bensi, napakahalaga ng kahit ang mga kabataan, pati ang ating mga nanay, tatay, at bawat isa ay magkaroon ng kaalaman tungkol sa disaster. Mahalaga kasi na napaghahandaan natin ito. Tandaan natin, ang ating bansa, dun sa geographical location niya, talagang ito yung daanan ng bagyo, mayroong mga paglindol na nararanasan araw-araw, may mga bulkan tayo na maaaring pumutok. So napakahalaga talaga na meron tayong kaalaman. Kaya meron tayong National Disaster Consciousness Month para mapag-igting natin yung kampanya na ibinibigay natin sa ating mga kababayan para hindi nila makakalimutan na responsibilidad ng bawat isa ang magkaroon ng kaalaman para sa kanilang sariling kaligtasan at kaligtasan ng kanilang pamilya. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa iyo, Bensi. Mahalaga ang pagse-celebrate ng National Disaster Consciousness Month. Involve ang lahat, lalo na tayong mga bata. Kaya dapat alam din natin ang mga proyekto ng NDRRMC. Kaya bukas ulit, kung lolobin ng Diyos, samahan niyo ulit ako para malaman pa natin ang mga proyekto nila para sa ating kaligtasan. Dito pa rin sa Bensi Bibo! Ang dami po pala naming matututuan sa pagsasagawa ng National Disaster Consciousness Month. Kaya po pala yun ang tema nila sa taong ito. Oo, kids. At marami pa tayong pag-aaralan tungkol sa paghahanda kung paanong kayo o tayo ay magiging aware sa mga kalamidad at sakuna. Pero ngayon, punta na tayo sa ating Bible story. Sige po, Kuya Eric. Natunghayan natin ang pagsalakay ni Haring Sennacherib sa lahat ng bayang nakukutaan ng Huda. Kaya naman nagbayad po si Haring Ezekias ng pilak at ginto sa kanya para siya iiwanan at itigil po ang pagsalakay sa kanya. Oo, at pagkalipas nga ng pangyayaring iyon, heto naman ang ginawa ng mga lingkod ni Haring Ezekias sa mga lingkod ng hari sa Assyria. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Ikalawang Hari, 18:26 hanggang 37. Nang magkagayoy, sinabi ni Eliakim na anak ni Hilcias at si Sebna at ni Hoa kay Rabsaces, "Sinasamo ko sa iyo na magsalita ka sa iyong mga lingkod ng wikang Syria,
sapagkat aming naiintindihan niyoon. At huwag kang magsalita sa amin ng wikang Hudyo sa mga pakinig ng bayan na nasa kuta. Sinugo ba ako ng Panginoon sa iyong Panginoon at sa iyo upang salitain ang mga salitang ito? Di ba niya ako sinugo sa mga lalaki na nangakaupo sa kuta upang magsikain ng kanilang sariling dumi at upang magsiinom ng kanilang sariling ihi na kasalo ninyo? Nang magkagayoy, si Rabsaces ay tumayo at sumigaw ng malakas sa wikang Hudyo at nagsalita na sinasabi, "Dinggin ninyo ang salita ng dakilang hari, ng hari sa Assyria. Ganito ang sabi ng hari, huwag kayong dayain ni Ezekias, sapagkat hindi niya kayo maililigtas sa kanyang kamay. Ni patiwalain man kayo ni Ezekias sa Panginoon, na sabihin, walang pagsalang ililigtas tayo ng Panginoon, at ang bayang ito ay hindi mabibigay sa kamay ng hari sa Assyria. Huwag ninyong dinggin si Ezekias, sapagkat ganito ang sabi ng hari sa Assyria, makipagpayapaan kayo sa akin, at lamasin ninyo ako, at kumain ng bawat isa sa inyo ng bunga ng kanyang puno ng ubas, at ang bawat isa ng bunga ng kanyang puno ng igos, at uminom ang bawat isa sa inyo ng tubig ng kanyang sariling balon, hanggang sa ako'y dumating at dalhin ko kayo sa isang lupain gaya ng inyong sariling lupain, na lupain ng trigo at ng alak, na lupain ng tinapay at ng mga ubasan, na lupain ng langis na olibo at ng pulot, upang kayo'y mga buhay at huwag mga matay. At huwag ninyong dinggin si Ezekias pagka kayo'y hinihikayat niya na sinasabi, ililigtas tayo ng Panginoon. Nagligtas ba kailanman ang sinuman sa mga Diyos sa mga bansa ng kanyang lupain sa kamay ng hari sa Assyria? Saan nandoon ang mga Diyos ng Hamat at ng Arpad? Saan nandoon ang mga Diyos ng Separvaim, ng Hena at ng Hiva? Iniligtas ba nila ang Samaria sa aking kamay? Sino sa kanila sa lahat na Diyos ng mga lupain ang nagligtas ng kanilang lupain sa aking kamay? Na ililigtas ng Panginoon ang Jerusalem sa aking kamay? Ngunit ang bayan ay tumahimik at hindi sumagot ng kahit isang salita, sapagkat utos ng hari na sinasabi, huwag ninyong sagutin siya. Nang magkagayoy, naparoon si Eliakim na anak ni Hilcias, na siyang katiwala sa sangbahayan, at si Sebna na kalihim, at si Hoa na anak ni Asap na kasangguni, kay Ezekias na ang kanilang suot ay hapak, at isinaysay sa kanya ang mga salita ni Rabsaces. Well, speaking in tongue. Dahil hiniling po ng mga lingkod ni Haring Ezekias na magsalita ang mga lingkod ni Haring Sennacherib ng wikang Assyria at hindi wikang Hudyo. Kaya lang, Kuya Eric, hindi po sila pinakinggan. Yun lang. At nilait naman po ni Rabsaces na lingkod ng Assyria ang Panginoon na pinagkatiwalaan ni Haring Ezekias. Ano naman po ang ginawa ni Haring Ezekias nang marinig niya ang ginawang pagtuya ni Rabsaces sa Panginoon na pinagkakatiwalaan niya? God willing, yan naman ang ating tutuklasin bukas. Kaya subaybayan niyo yan, ha? Ang pagkasagawa ng NDCM ay pagtuturo sa atin ng tungkulin sa pagtugon ng sakuna na darating sa atin. Kaya dapat lang na laging maging handa ang bawat isa sa atin. Kaya naman, ano bang tips ang ituro sa atin, lalo na sa inyong mga bata, gawin natin ito. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng 1 Korinto 16:16. Na kayo'y pasakop naman sa mga gayon at sa bawat tumutulong sa gawa at nagpapagal. Kids, di ba dyan nagtatapos ang ating pag-aaral tungkol sa disaster preparedness? Bukas, kung loloobin ng Diyos, alamin naman natin kung paano ba tayo magiging handa sa mga sakuna at kalamidad. Tag-ulan na naman.
Hanggang dito mga bata, bukas get willing ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! The KNC Show! Will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show! Will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na